Natapos ang holiday season at natapos din ang trabaho ng libo-libong Pilipino. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang jobless rate nitong Enero. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Mahigit kalahating milyong Pinoy ang nawalan ng trabaho mula Disyembre hanggang Enero. Sumipa sa 2.16 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa noong Enero, isang malaking pagtalon mula sa 1.63 milyon noong Disyembre. Para sa Philippine Statistics Authority, hindi ito unusual na pangyayari. Ayon kay Assistant Secretary Divina Del Prado, taon-taon kapag lumipas ang holiday season, maraming mga trabaho ang nagdi-disappear. Siguro mai-relate natin ito sa Christmas season, kasi December, of course, we expect higher demand for workers. Usually, ganun naman yung trend. If you look at the series, talagang ganun siya. Pag December, nag-shoot up yung number ng employed. And then suddenly sa January, bumababa na kasi wala ng demand. I mean, hindi wala, kundi na-lessen na yung demand for workers. Hindi lang holiday jobs ang nawala. Tinamaan din ang manufacturing sector kung saan mahigit 100,000 trabaho ang naglaho sa loob ng 3 buwan. Ayon sa PSA, bumaba ang demand para sa electronic exports kaya humina rin ang produksyon ng industriya. It's actually declining continuously yung electronics natin, manufacturing. It's more on the demand. So parang nabawasan ng demand globally. So hindi na sila masyadong nagmamanufacture because of the demand at the world market na bumaba. Lumala rin ang underemployment sa bansa. Lumobo ang underemployment rate sa 13.3%. Ibig sabihin, mas marami ng mga Pilipino ang nagnanais ng dagdag kita o mas maayos na trabaho. Ang malaking share na industry sa underemployment is agriculture din, agriculture and forestry. Ang share ng agriculture to underemployment is 44.5%. This is followed by wholesale and retail trade, repair and of motor vehicles. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, ang recently signed Implementing Rules and Regulations ng Create More Act ay magbibigay daan para sa isang mas investment-friendly climate para sa mga negosyo na makakaambag din sa job creation. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.